Kabanata 1 Ang baryo ng San Roque. Maliit lang ang baryo ng San Roque, napapalibutan ng matatandang akasya at malalawak na palayan. Sa araw, payapa at mabagal ang takbo ng buhay, pero sa gabi, may ibang mundong tila gumigising. May alamat ang matatanda, tuwing kabilugan ng buwan, may mga liwanag na lumilitaw sa gitna ng kabubatan. Parang mga alitaptap, ngunit mas maliwanag at hindi kumikilos gaya ng normal. Sabi nila, iyon daw ay mga kaluluwang hindi matahimik. Si Liza, isang dalagang galing Maynila, ay lumipat dito para pansamantalang manirahan sa tiyahin niyang si Aling Berta. Madalas siyang kwentuhan ng tiyahin. Iha, paggabi, huwag ka nang lalabas. Lalo na kung makakita ka ng liwanag sa gubat. Huwag mong susundan. Ngumiti lang si Liza, iniisip na puro pamahiin lang iyon. Dumating ang kabilugan ng buwan. Habang nagbabasa si Liza sa kwarto, may napansin siyang liwanag sa labas ng bintana, parang kumpol ng alitaptap na kumikislap sa dilim. Na-curious siya, kaya lumabas ng bahay kahit 11:00 na. Habang papalapit siya sa liwanag, napansin niyang mas malamig ang hangin at parang humihina ang ingay ng paligid. Pagdating sa gilid ng gubat, nakita niya ang isang batang babae, nakasuot ng puting bestida, nakatayo sa gitna ng mga alitaptap. Halika, mahina ngunit malinaw ang boses ng bata. Wala sa sariling sumunod si Liza, para bang hinihila ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Kinabukasan, inamin ni Liza kay Aling Berta ang nakita niya. Biglang nanlamig ang tiyahin at sinarado ang lahat ng bintana. Iha, wag mong susundan yon. Noon pa, may batang babae na nawala sa gubat. Anak siya ng magsasakang napatay sa alitan. Sabi nila, ang kaluluwa ng bata ay nag-aanyaya ng kasama para hindi na siya mag-isa. Kapag sinundan mo siya, hindi ka na makakabalik. Pero sa gabi ring iyon, muling lumitaw ang liwanag. Mas malinaw na ngayon ang mukha ng bata, maputla, may mga bakas ng luha, at tila may sugat sa leeg. Tulungan mo ako, bulong nito. Nawala si Liza kinabukasan. Ang tanging naiwan sa kama niya ay mga tuyong dahon at isang lumang laruan, manika na nakasuot ng puting bestida. Nang gabi ring iyon, may nakakita ng mas maraming liwanag sa gubat. At sa gitna ng kumpol ng mga alitaptap, may dalawang magkahawak na kamay, ang batang babae at isang dalaga na kahawig ni Liza, nakangiti pero walang mga mata. Hanggang ngayon, di uwing kabilugan ng buwan, may mga bagong liwanag na nadadagdag sa gubat ng San Roque. 3 linggo na mula nang mawala si Liza. Ang buong baryo ay naghanap pero walang bakas na natagpuan. Si Tomas, isang matandang manghuhula, ay may alam. Hindi nawawala ang mga taong dinadala ron, bulong niya. Nasa pagitan lang sila ng mundo ng buhay at mundo ng patay. May dala siyang lumang kwaderno, puno ng simbolo at mapa ng gubat. Sa isang pahina, may guhit ng batang babae at sa ilalim nito, anak ng gabi. Isang gabi, mas maliwanag at mas marami ang mga ilaw. 3 kabataang lasing ang nagtangkang sundan ito. Mula sa malayo, nakita ni Tomas na pumasok sila sa gubat, pero ilang minuto lang ay may sumigaw, isang sigaw na agad naputol, kasunod ang tunog ng nabaling leeg.
Kinabukasan, natagpuan ng isa sa kanila, nanginginig at inuulit-ulit lang. May mga mukha sa liwanag, lahat nakatingin, lahat nakangiti. Ang dalawa pa, wala na. Ayon kay Tomas, matagal nang may alitan sa baryo. Pinatay ng mga kabarangay ang ama ng batang babae dahil sa akusasyon ng pangkukulam. Sa hinanakit, isinumpa ng ina, kapag namatay sa kawalan ng katarungan, hahanapin ng kaluluwa ang kapalit. Doon nagsimula ang kababalaghan. Ang mga alitaptap ay mga kaluluwa ng mga nadadala sa gubat na kulong magpakailanman. Si Liza ay isa na sa kanila. Isang gabi, dala ang kanyang kagamitan at sinaunang orasyon, pumasok si Tomas sa gubat para iligtas si Liza. Habang lumalalim siya, bumabalot sa kanya ang mga bulong, "Halika, huwag mo kaming iwan, kasama ka na namin." Nakita niya si Liza, nakangiti ngunit ang mga matay purong dilim. Bago siya madakip, sinimulan niya ang ritual. Sumabog ang liwanag at kasabay nito, isang nakabibinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Kinabukasan, natagpuan si Tomas, patay at mahigpit na nakahawak sa manika ni Liza. Matapos ang gabing iyon, nawala ang mga ilaw sa gubat. Naghinala ang mga taga-baryo na baka natapos na ang sumpa. Ngunit isang buwan ang lumipas, isang bata ang nawala. At sa gabi ng kabilugan ng buwan, may isang taong naglakad papasok sa gubat, sinusundan ang tila mga alitaptap. Ngunit sa mas malapitan, makikitang hindi ito liwanag ng insekto, kundi maliliit na mata, kumikislap sa dilim. Sa gitna, nakatayo si Liza, nakangiti, hawak ang kamay ng batang babae. "Marami pa tayong kukunin," bulong niya. At muling naglaho ang liwanag sa lilim ng mga puno ng akasya.